mayroon tayong bisita. Isang unique at tough mama na blender. Magandang klase to at mamahalin. Kaya naman itinago-tago ng ating customer para lang ma-preserve ang kanyang blender. Kasi wala daw siyang idea kung saan siya magpapagawa. At nakita niya tayo online. Recontech channel po. Abangan naman at napaka memorabilia naman sa may-ari nito. Binalot pa niya ng plastic, mga ka-Recontech, oh. Tignan nyo, oh. Itinago niya sa kanyang baol kasi alam niya na medyo magandang klase itong tough mama na blender. So check upin muna natin kung anong issue. Baka naman ay simpleng-simple lang yung problema ni madam. At ayan, nabuksan ko na, mga ka-Recontech. Ay, pangitan na agad, meron na tayong isang suspect. Nabasag yung kanyang camshaft, yung kumakapit doon sa pinaka blade. Ayan, oh, may bangas na siya, mga ka-Recontech, oh. Baka naman ito lang ang dahilan kaya hindi umiikot yung kanyang blade. Pero malay natin, baka yung motor mismo ang may problema. So kailangan natin na check upin muna. Ayan, dito sa may ilalim meron yan apat na tornilyo. Yan, dyan natin yan babaklasin para mabuksan natin at ma-check up natin yung motor, mga ka-Recontech. So wait nyo lang at kukuha lang tayo ng tools para sa matanggal natin yung mga screws. Oh, yung mga switches naman yan nagana naman, nag-unlock naman kapag pinipindot mo yung common switch na kulay orange. Yun, oh, tumataas naman yung iba, kaya wala naman sigurong problema dito. Check upin natin yung yung continuity ng bawat switch. Kung may resistance tayong makukuha, pipindutin mo bawat isa, dapat magre-response yung multimeter natin. May masusukat tayo kahit papano. Yun yung pag-check ng switches. Kung ayan, o, tignan nyo, naka-ohms lang tayo, pindutin natin yung parang speed 1, parang ganon. Ayun, o, tignan nyo, nag-response siya, diba, mga ka-Recontech? Tapos sunod natin yung speed number 3, kung ano man yan. Ayun, meron din. Hindi nga lang masyadong makita sa DBM natin, pero ayun, nagme-measure siya. Yung pang tatlo na yon, meron din. So unlock natin. Tapos yung pang-apat, so meron din. So walang problema tayong nakita dito sa mga switches. At saka tong on-off na switch, oh, meron off, oh, nag-off din, meron. So wala tayong problema, ka-Recontech, na nakikita dito sa mga switches. So tapos na tayo dyan, na-check up na natin. Yun na lang motor niya sa loob. Tingnan natin yung itsura. Di kaya ay linisin natin yung carbon brush at saka yung iniikutan ng carbon brush, ano ba tawag doon, rotor, ganun. Ito kanyang model, kita ba? Ako, malabo. So wait lang natin. Bago natin buksan ay testingin muna natin. Isaksak natin, tapos i-switch natin yung mga pindutan. Tingnan natin kung magre-react yung kanyang camshaft o yung umiikot dun sa blade, yung kulay itim, yung itinuro ko kanina. So gamit muna tayo ng short circuit na bulb, pang protection. Ayun, iilaw yung bumbilya kapag ating pinipindot. Pero magre-react yung motor. Yun, oh, nagre-react siya, oh. Kita nyo yon. So ibig sabihin, working naman yung motor, mga ka-Recontech. Safe tayo dun. Ang ginagamit ko dyan para safe yung pagsasaksak mo, kung hindi ka sigurado na ito ay shorted, gumagamit ako ng incandescent lamp pang protection. Siya yung mag-absorb ng short circuit para hindi mag-cause ng sunog. Kapag ang tinetesting mo ay may shorted sa loob na hindi pa natin alam kung saan, so yung pinaka safety fuse mo,
incandescent lamp ang gamit ko. Marami yan sa YouTube mga ka-Recontech, makikita nyo yun. Kadalasan yan ginagamit ng mga Indian na technician, meron sila nun. So ito na nga, nag-open sesame na. Makikita natin yung loob ng motor. Ayun, mukhang madumi na yung kanyang commutator contact, yung dinadaanan ng brush. Yun oh, yung ginagasgasan ng brush na nakadikit dun sa armature. Natin yan, lilinisin natin at gamit na tayo ng liha mga ka-Recontech para malinis. Maitim na eh. Kailangan na natin yan linisin para maging maging active uli yung contact niya. Total nabuksan na rin lang naman natin, ay linis na tayo mga guys. Ayan, meron tayong kapirasong liha, hawak-hawak ko. Iikutin natin yung blade habang nakatutok tayo doon sa rotor, doon sa brush. Ayan o, kita nyo yan kung paano ko siya linisin. Kaya yung mga daddy, pwede nyo namang gawin ito kung sakaling meron kayong ganitong gamit na blender at nag-i-spark yung kanyang motor, ay lilinisin lang po yan. At saka yung brush, gamit lang po kayo ng liha mga daddy. At ayan nga, nalinis na natin. Ngayon, time naman natin para check upin kung bakit hindi umiikot yung blade ng blender na ito. Ayun mga guys, huli ang salarin. Ito pala oh, yung coupling niya dito sa may blade ay bungi-bungi na. Kaya dapat yan yung ating palitan. Mga daddy, kayang-kaya nyong gawin ito oh. Dito pala yung salarin, nabasag na yung mga pinakangipin ng coupler. Yan yung kaasawa nung kulay itim na itinuro ko dun sa unahan. Yan yung kasalubong niya. Yan yung nagda-drive para sa blade. So, ano pang gagawin natin? Order na tayo online. Dito yan oh, sa itim na kapatong mga ka-Recontech. Yan, decoupling ang tawag doon. Diyan siya dapat papatong. Tapos, pag umikot yung motor, iikot din yung blade. Ito yun. So, order na tayo online mga guys. At ang bilis nga. Eto na siya oh. Dumating na agad. Diba? Ka-order lang, dumating na agad. Ano pang gagawin natin? Install na natin. Ang masaklap lang mga guys, yung real color niya sa online ay naging itim pagdating sa katagalan ng biyahe. Pero okay lang naman mga guys. At same lang naman sila ng ngipin. Magmamatch din naman dun sa kanyang decoupling. So, let's get start. Ayan, naka-thread lang po yan. Pakaliwa po ang tanggal dun sa original. So, ito no, ite-testing na natin no, kung nagda-drive ba ng maayos. Pag-ikot ng motor at saka yung coupling ay isinasama niya ba yung blade gamit yung decoupling. So ito na, masdan nyo ang loob ha. Medyo transparent naman yung kanyang pitchil, kaya makikita natin yung reaksyon kung yung blade ba ay nasunod. So madali lang yung problema, di ba mga dad? Kaso mo yung customer natin ay somewhere in abroad yung kanyang asawa, kaya wala siyang choice kundi dalhin kay Recontech. Napanood niya tayo na gumagawa tayo at nagre-repair. Ayun, nagtiwala naman si customer. Ayun, napansin nyo ba yung blade niya mga viewers, na umikot na siya? Ibig sabihin ay working naman yung binili natin na decoupling online. So ano pang inaantay nyo? Mag-subscribe na kayo kung sakaling nakatulong sa inyo at nagkaroon kayo ng idea dito sa video na binigay o na-share ni Mr. Recontech. Don't forget to subscribe. Bye bye everyone. See you around.